5 taon na ang nakakalipas kung titingnan mo ang cast ng bagong X-Men, siguradong ang direktor lang ang tanging puting lalaki sa picture. Pero ngayon, sa D23, nilabas ng Marvel ang lahat ng barahan nila at naglabas ng pasabog na mala 2018 era nila. Nagbigay ng hintang trailer ng Avengers Doomsday sa pagbabalik ni Downey Jr. bilang Tony Stark. Si Adam Driver naman ang napiling villain at syempre pinakilala rin ng napakatinding cast ng X-Men. Sa susunod na ilang minuto, babalikan natin ang nakaraan at hihimayi ano katindi ang mga pasabog na pangako ng Marvel sa atin sa mga susunod na taon. Hinihintay naman namin sa comments ang rating niyo sa cast ng X-Men. Simulan natin kay Robert Downey Jr. na bigla ang nagbalik ng opisyal bilang Tony Stark. Sa ngayon, para lang ito sa isang ride sa Disneyland sa California. Pero kung isasama ang paglabas ni Robert sa halos lahat ng promo ng Marvel nitong nakaraang 6 na buwan, halatang hindi lang siya bumalik sa cinematic universe para sa 2 pelikula. Ang mga ganitong bagay sa Hollywood ay mahigpit na pinag-uusapan, kaya ang pagbabalik ni Robert sa Secret Wars bilang Iron Man ay maituturing na nating selyado na. Ang isa pang mahalagang punto dito ay magbubukas lang ang ride sa California sa taong 2028. Para sa Disney, sobrang labo naman na magbukas ng ride kasama ang isang artista na umalis na pagkatapos ng Secret Wars. Kaya may sapat na dahilan para maniwala na matagal-tagal pa ulit magsasama sina Downey at Marvel. Lalo na at sinabi mismo niya na mas naiengganyo siyang gumanap bilang Dr. Doom kaysa kay Tony Stark. Ayon kay Robert, pareho lang daw ng level ng talino si Doom at si Stark, kaya lang ang trauma ang nagtulak sa isa para maging bida habang naging kontrabida naman ang isa. Diretsa ang sinabi ni Downey na mas gusto niyang gumanap bilang Victor dahil nakikita niya ang buong sitwasyon at walang pumipigil sa kanyang moralidad. Kinuwento rin ni Robert na pumayag siyang maging Doom una sa lahat dahil ang kwento ay nagbibigay daan para mas makilala ang history nila ni Chris Evans. Kinumpirma niya na ang relasyon ni Victor at Steve Rogers sa Avengers Doomsday ang magiging sentro ng pelikula. Wala nang pakialam ang mga veterano sa canon kung saan dapat sana ay si Reed Richards ang nandun at hindi si Steve, pero wala naman tayong nakikitang problema doon. Kahit na sa totoo lang, namigay na ng spoiler si Downey dahil dito. At hindi lang isang spoiler ang binitawan niya. Sa interview niya sa D23, sinabi rin ni Robert na naging tulay ang Avengers Doomsday para mas makilala pa niya ng lubusan si Hayley Atwell. Kung mapapansin nyo, parang bula siyang nawala sa lahat ng trailer at promo. May niluluto talagang milagro ang Marvel at baka totoo yung lumabas na leak sa kwento kung saan kakampi raw ni Dr. Doom si Peggy Carter. At malay natin baka nga naging asawa pa ni Victor ang isang variant ni Peggy Carter mula sa ibang universe. Siguradong nakakalokang plot twist yon kapag nangyari. Ang isa pang nakakagulat ay ang suot ni Robert sa D23. Dumating si Downey na may suot na jacket na puno ng patches ng mga gawa-gawang negosyo. Nandun ang talyer ni Reed, ang courier service ni Stan Lee, ang karting ni Kirby, ang vulcanizing shop ng Thunderbolts, ang paghahardin ni Thanos, at ang paborito nating Pozo Negro service ni Steve Rogers. Sa dami ng pinagdaanan ni Cap sa buhay, literal na tae pala ang aatupagin niya sa negosyong inaalok ng jacket ni Downey. Kung iisipin kung sino ang ginagampanan ni Robert at kung anong pelikula ito, madaling makabuo ng teorya na may malalim na ibig sabihin ang lahat ng ito. Kapag nanalo na si Dr. Doom, magiging God Emperor siya na may kakayahang buuin ang Battle World kahit paano niya gusto, habang binubura ang mga alaala ng sinuman. May kapangyarihan siyang gawing taga-sip-sip ng Pozo Negro si Steve Rogers, gawing taga-vulcanize ng gulong si Yelena Belova, at gawing hardinero si Thanos sa bagong mundong ito. By the way, ito ang unang beses na nabanggit si Thanos sa anumang material na konektado sa bagong Avengers, kaya isa pa siyang karakter na baka maging malaking pasabog. Baka nga nagpapahiwatig talaga si Downey tungkol sa kwento ng Secret Wars kung saan bubuo ng isang grupo ang mga natirang Avengers na hindi nabura ang alala. Sa mundong ito, makikita nila na binrainwash ni Doom ang karamihan sa mga bida at pinilit silang gawin ang mga minsan nakakatawang trabaho. At malay natin, baka mangyari din ito sa Avengers Doomsday. Nung hinihimay natin yung trailer, napansin natin na sobrang relax lang ni Victor habang nakaupo sa trono niya, na parang tinalo na niya ang lahat. At tama rin ang puna ng marami na astigang mga trailer, pero parang may kulang na pampa-excite. Ang plot twist kung saan panalo na si Doom ang mismong pampa-excite na hinahanap natin. Sa Avengers Doomsday, baka puro flashback ang ipakita sa atin, kasabay ng kasalukuyang nangyayari sa Battle World kung saan naglilinis ng mga inidoro sa probinsya si Steve Rogers. Ngayon alam na rin natin ang buong schedule para sa unang taon ng Mutant Saga. Sa ika-5 ng Mayo taong 2028, pagkalipas ng 6 na buwan matapos ang Secret Wars, ipapalabas ang X-Men. Pagdating naman ng summer, naghihintay sa atin ang Ghost Rider kasama si Ryan Gosling, at sa ika-15 naman ng Disyembre, ipapalabas ang pelikulang Black Panther 3. At ang pinakamahalaga, may mga direktor, cast at script na ang 3 proyektong ito. Oo, kahit ang Ghost Rider ay may script na. Kinumpirma mismo ni Kevin Feige na lumapit sa kanya si Gosling na may daladalang buong ideya para sa kwento mula sa scriptwriter na si Jonathan Tropper.
Bukod pa dyan, nakaupo na rin si Sean Levy bilang direktor nito. Hindi magsisinungaling ang Deadpool and Wolverine na marunong talagang gumawa ng pelikula ang lalaking ito. Matuto ka sana, Mahershala Ali, kung paano magpasikat sa Marvel kaysa maghintay lang hanggang may dalhin na inihandang script si Kevin Feige. May script na rin ang X-Men at sa wakas ay lumabas na ang unang bahagi ng mga cast. Si Inde Navarrete ang gaganap na Rogue, si Christopher Abbott naman bilang Charles Xavier, si Kit Connor ang napili para sa role ni Cyclops, si Adam Driver ang magiging Mr. Sinister, si Samara Weaving ang gaganap bilang Emma Frost, at si Maya Bond naman ang magbibigay buhay sa karakter ni Storm. Sa lahat ng aspeto, talagang sapul sa 100% ang casting na ito. Pero may dalawang sobrang mahalagang bagay. Unang-una, ayon kay Feige, hindi pa ito ang kumpletong listahan ng mga cast, kaya pwedeng huminga ng maluwag ang mga fan ni Magneto dahil paniguradong hindi pwedeng mawala siya. Kahit na si Mr. Sinister ang inanunsyong main villain, sinasabi na ng mga insider na nandun din daw, at least si Beast. Pero si Hugh Jackman naman ay ligwak sa reboot na ito. Hindi pa alam kung anong mangyayari sa version niya ni Logan pero tiyak na ilalayo muna ang aktor sa solong pelikula ng X-Men na isang napakaluhikal na desisyon. At ang pangalawa at mas mahalagang detalye ay ang pag-anunsyo kay Adam Driver kung kukunin ang eksaktong salita bilang Nathan Milbury. Technically, siya ay si Mr. Sinister, pero binabago ng eksaktong pangalan ng lahat dahil ang canon at klasikong Mr. Sinister ay may pangalang Nathaniel Essex. Siya yung nung Victorian era na naimpluwensyahan ng mga ideya ni Charles Darwin na naisipang gumawa ng perpektong tao kaya nauwi ito sa mga kasuklam-suklam na eksperimento. At nagbunsod din ito para makipagkampihan siya kay Apocalypse na nagbigay kay Sinister ng immortalidad at sumuporta sa ideya niyang gumawa ng superior na tao na nagbigay sa kanya ng walang hanggang oras para mag-eksperimento. Kaya parang si Logan lang din nagsimulang maglakbay sa kasaysayan si Sinister na lumilitaw gamit ang iba't ibang pangalan. Minsan, siya si Dr. Windsor na nag-i-eksperimento sa base ng Weapon X kung saan bubuuin si Wolverine. Tapos minsan, bilang Michael Milbury, tumulong siyang buuin ang anak ni na Cyclops at Jean Grey na nagngangalang Cable at ipinadala siya sa hinaharap para labanan si Apocalypse. Kaya sobrang halaga sa kontekstong ito na nilantad na agad ng Marvel ang eksaktong pangalan na gagamitin ni Adam Driver. Bilang Nathan Milbury, nakilala si Mr. Sinister nung namumuhay siya sa New York. Doon nagtrabaho muna si Milbury bilang obstetrician habang nangongolekta ng genetic material at pagkatapos ay pinag-aralan niya ang mga pamilyang pwedeng magkaanak ng mutant sa ilalim ng sikretong proyekto na Black Womb. Pangalawa, nilalagay niya sa kanila ang kanyang genetic code para kung mamatay man siya ay makakapag-reincarnate siya sa ibang katawan. Ang isa nga sa mga pamilyang ito ay ang mga Xavier at ang linyang ito ng kwento ay hindi na natapos ng lumang universe ng Fox kahit pa sinubukan nilang simulan ito sa Logan. Sa madaling salita, sa pagbubunyag ng pangalan, pinarating sa atin ng Marvel na titira sa New York si Mr. Sinister at magtatago siya bilang isang napaka-ordinaryong scientist. Kung iisipin ang mga nangyari sa New Day, madaling makabuo ng teorya na kasama si Sinister sa grupo ni McAvoy na nag-aral kay Jean Grey. Ang buong plotline na ito kasama si Tramel Tillman ay ipagpapatuloy sa solong pelikula ng X-Men. Magandang ideya ito para sa isang hiwalay na video na siguradong ilalabas namin. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ang ibang mga mutant. Ang Emma Frost na gagampanan ni Samara Weaving ay isang dark horse sa papel na pwede nilang dalhin sa kahit anong direksyon. Sa simula, siya talaga ang pinununo ng Hellfire Club kung saan miyembro rin mismo si Mr. Sinister. Nang lumaon, unti-unting naging anti-hero si Emma hanggang sa tuluyan siyang kumampi sa kabutihan at pinamunuan pa nga ang eskwelahan ng mga mutant. Kung ibabase sa itsura ni Samara, nakahanap ang Marvel ng bago nilang Scarlett Johansson at sigurado akong kuhang-kuha ng estilo ni Emma Frost ang estilo ng Black Widow. Ang tanong na lang dito ay kung limot na ba ang madilim na nakaraan ni Emma sa oras na magsimula ang pelikula. O baka naman ipapakilala siyang masama sa cinematic universe gaya sa original na comics, tapos unti-unti siyang babaguhin para maging mabuti. Pagdating naman sa Professor, parang napagkaisahan ng internet na asarin si Christopher Abbott. Sa lahat kasi ng post sa Telegram tungkol sa pag-anunsyo ng role ng aktor, parang sinadya talaga na yung mga pinakapangit na litrato ang ginamit. Samantalang sa totoong buhay ay napakagwapo naman ni Abbott. At halimbawa, ang galing ng pag-arte niya sa First Man kasama si Ryan Gosling, na ngayon ay nakakatawang makakasama niya ulit sa cinematic universe. Isa pang mahalagang detalye dito ay 40 taong gulang na si Abbott. Kaya nagbibigay ito sa atin ng malinaw na ideya tungkol sa timeline kung saan mangyayari ang kwento. 24 na taon na ngayon si Sadie Sink, 25 taon na si Navarrete, 22 taon si Connor, at 23 taon naman ang bagong sobrang pinapabata sa pelikula ang mga artistang ganito ang edad, paniguradong nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang main cast ng mga mutant sa kwento. At kayang-kaya pa rin nila gumanap sa mga flashback kung saan 15 taon o 16 na taong gulang sila noong unang lumabas ang kapangyarihan nila. Sina Charles at Magneto ay magiging malapit na sa 40 taong gulang, kaya kailangan talagang baguhin ng matindi ang kasaysayan ng universe. Wala nang magiging ikalawang digmaang pandaigdig o mga death camp.
Kung may tinatatakang kampo na napuntahan si Eric, baka sa Iraq o Afghanistan na lang ito mangyayari dahil swak na swak yon sa mga bagong modernong pangyayari ngayon. Pinili ng Marvel Studios ang gitnang daan sa pagitan ng dalawang kilalang bersyon. Mas batang hamak ang X-Men kumpara sa orihinal na trilogy, pero mas matanda naman kaysa sa reboot sa Apocalypse. Sa pelikulang iyon, gumanap ang 20 taong gulang na si Sophie Turner bilang isang 16 na taong gulang na Jean. Pag-uusapan natin sa mga susunod na video kung anong epekto nito sa pelikula, pero sa ngayon balik muna tayo sa Avengers Doomsday. Sa wakas, pinakita na rin ng bagong artwork ng pelikula ang mga disenyo ni Nightcrawler at Beast na hinanap-hanap natin sa mga trailer, dahilan para magtaka ang maraming solidong fan ng Cinematic Universe. At pinakita mismo ng Marvel Studios ang opisyal na listahan ng mga palabas na kailangang panoorin bago manood ng Avengers Doomsday. Ilalagay namin ang listahan sa pinned comment para hindi nyo makalimutan ang impormasyong ito. Kasama dito ang unang dalawang bahagi ng X-Men ni Hugh Jackman. Susundan ito ng unang solong pelikula ni Steve Rogers, ang Avengers Infinity War at ang Avengers Endgame. Nakalista rin ang Loki, ang Shang-Chi, ang Spider-Man No Way Home, ang Black Panther 2, ang Captain America 4, ang Deadpool and Wolverine, ang Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ang Thunderbolts at ang Fantastic Four. Dito na pumapasok ang malaking joke dahil unang-una, kinumpirma ng Marvel na nandun sa pelikula sina Logan at Wade Wilson. Pangalawa, opisyal nilang inamin na ang mga palabas na Miss Marvel, ang Captain Marvel at ang She-Hulk ay tinanggal na sa kanon at hindi na kailangan. At ang pangatlo, hindi rin inilagay sa listahan ang Captain Marvel 2, kung saan sa post-credit scene ay literal na napunta si Monica Rambeau sa mundo ng lumang X-Men. Binatikos ng matindi ng mga fans sa internet si Kevin Feige dahil sa pagbaliwala sa pelikulang ito, pero pupurihin natin siya dahil mahirap din kayang aminin ang mga naging pagkakamali. At mukhang totoo ang sinasabi sa mga leak na tatanggalin na lang ng walang paliwanag si Monica Rambeau sa pelikula at hindi na talaga ipapakita. Bilang dagdag, kinumpirma na rin ang partisipasyon ni Doctor Strange at may malaking hint na baka maging isa sa mga mangkukulam ni Dr. Doom si Clea. Walang nakaisip nito nung lumabas ang Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero pilit binabago ng magkapatid na Russo ang kwento on the spot para maiugnay ito sa Avengers Doomsday. Kaso nakakapagtaka lang na hindi kasama sa listahan ang X-Men Days of Future Past. Ito lang kasi ang nag-iisang pelikula ng Fox na nagpapaliwanag ng maayos kung gaano katindi ang mga pwedeng maging masamang epekto ng time travel. At doon din pinaliwanag kung bakit hindi sinubukan ng X-Men mula sa Avengers Doomsday na lutasin ang problema sa incursion sa pamamagitan ng time travel na ito. Halos sigurado kami na magkakaroon ng reference patungkol sa X-Men Days of Future Past sa loob ng Avengers Doomsday, kaya huwag kayong magatubiling isama ang pelikulang ito sa listahan nyo. At isama nyo na rin ang Morbius dahil nakakapagtakang nakalimutan nila ito. At gaya ng nakagawian, masarap sanang isingit sa dulo ng video ang mga balita tungkol sa DC kung saan bumabawi si James Gunn laban sa Marvel. Tipong, plano raw makipagsabayan ng Justice League sa kikitain ng Avengers Doomsday at kung ano-ano pa. Pero pagdating sa DC, parang nakakakonsensya na ring magbiro sa sobrang lala ng sitwasyon nila ngayon. Unang-una, nahuli ang studio na gumagamit ng artificial intelligence para sa pelikulang Supergirl. Sa pinakawalang behind-the-scenes na video, makikita ang grupo na gumagawa ng collage para sa itsura ni Lobo gamit ang ChatGPT na nakakaloka hindi lang dahil hindi sila kumuha ng mga professional na artist. Subukan niyong mag-internet. 5 taon na ang nakakalipas. Libu-libong fan na ang nakagawa ng libu-libong professional na artwork ni Jason Momoa bilang Lobo, kung saan kalahati dito ay mas astig pa kaysa sa mga mumurahing generated na picture nila. Murado agad ng DC ang picture sa lahat ng page nila pagkatapos nilang ulanin ng batikos, pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Sinimulang busisiin ng mga fan ang lahat ng proyekto ni Gunn sa Cinematic Universe at nakakita sila ng 2 araw sa Superman, sari-saring malalabong eksena at mga nakakadudang frame na parang yung ibang bahagi ng graphics ay gawa ng neural network. Siyempre, mas madaling isisi ang karamihan sa mga patunay na ito bilang mga simpleng pagkakamali ng tao. Pero alam nyo naman na kapag nahuli kang gumagamit ng artificial intelligence ng isang beses, sigurado akong palagi ka na nilang pagbibintangang gumagamit nito. At ang pinakamalala pa dito, parang dumanang anghel sa sobrang tahimik ni James Gunn pagdating sa mga anunsyo. Kamakailan lang nilabas ang unang episode ng series tungkol sa Lanterns na nagustuhan naman ng mga tao kahit papaano, pero kung ikukumpara ito sa ingay ng Marvel, nakakalungkot isipin. Sa totoo lang, ang tanging pag-asa na lang ng DC ay ang Batman ni Robert Pattinson na wala man lang kinalaman sa universe ni Gunn. Mas nakakatawa pa yung sitwasyon na mismong si Zack Snyder pa ang mas nakakakuha ng atensyon sa mga anunsyo tungkol sa DC kaysa kay Gunn.
Kasalukuyang pinopromote ngayon ng direktor ang memoir ni Frank Miller na gumawa ng sikat na comics tungkol sa pagbabalik ni The Dark Knight. 40 taon na ngayon ang comics na iyon at diretsahang sinabi ni Snyder ang kanyang mga plano. Sa isang event kasama ng mga fan habang kasama si Frank, sinabi ni Snyder na handa siyang gumawa ng pelikula kung papayagan siya ng DC. Sinasabi pa nga ng mga insider na may buong storyboard na raw ang proyekto ni Zack. Nabitbit niya noong nagpunta siya sa studio kamakailan lang, kasama pa ang mga artista. Gusto raw gumawa ng pelikula ni Snyder kasama sina Henry Cavill at Ben Affleck kahit hindi na raw ito sakop ng sarili niyang universe. Pinag-uusapan dito ay isang hiwalay na proyekto gaya ng Batman ni Pattinson at syempre $1 sa takilya ang nakataya dito. Walang balak tumigil si Snyder at patuloy pa rin siyang naghahanap ng pasikot-sikot na paraan para makapasok ulit sa DC. Na sa mga kamay ngayon ni James Gunn ay lantaran ng gumuguho. Nadagdagan pa ng malakontrabidang ironya ang buong sitwasyong ito dahil sa trailer ng Avengers Doomsday. Tingnan nyo na lang kasi yung vibe, yung editing at yung color grading nito. Literal na para siyang Justice League ni Zack Snyder na may markang kadiliman na lens flare at tatad ng testosterone. Ang nangyari, kinuha ng DC si James Gunn para kopyahin ang magaan at masayang vibe ng Marvel. Habang na-realize naman ng Marvel na wala nang may gusto sa mga mumurahing pelikula gaya ng Captain America 4, kaya panahon na para bumalik sa kalupitan na estilo ni Snyder. Pagkatapos nito, lumabas ang mas seryosong Spider-Man 4 at inaasahan natin na magiging mas brutal ang Avengers Doomsday. Ang universo talaga ang pinakamagaling na manunulat dahil literal na pinapatay ng DC ang sarili nilang mga pelikula gamit ang sarili nilang mga kamay at hindi na ito ang unang beses na nangyari ito. Ang tunay na nakakatawa dito ay kung ibabalik talaga nila si Snyder kasama ang madilim at brutal na estilo niya. Pero habang inuubos ng palakad ng kumpanya ang buong 3 taon para ayusin ang lahat, paniguradong maglalabas ang Marvel ng 10 seryosong pelikula, marirealize nilang luma na rin ang formulang ito at babalik na naman sa nakasanayan nilang mga comedy. Sa ngayon, totoo namang malayo pa sa ganyang sitwasyon at mukhang matibay pa sa semento ang kinabukasan ng cinematic universe ng Marvel at sa wakas ay sobrang ganda ng mga aasahan natin. Kayo, ano bang tingin nyo sa lahat ng ito? Anong naramdaman nyo sa sandamakmak at naglalakihang mga anunsyo mula kay Kevin Feige? Siguraduhin ay share ang inyong mga opinyon at teorya sa comments sa ilalim ng video na ito, pero para sa araw na ito hanggang dito na muna tayo. Salamat sa inyong oras at hanggang sa muli nating pagkikita mga pre.